ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Krising, posible maglandfall sa mainland Cagayan bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw. Sa DZRH Exclusive, dating NCRPO Chief Jonel Estomo, inaming binigyan ng betting station ni Atong Ang na hinto umano ng ipagbawal ang isabong. Pero iginiit na hindi kabilang sa Alpha Group. Mga mambabatas, pinayuhang sumunod sa hinihingi ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment. Sa MBC TV correspondents, higit 700,000 pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa 2 tulak umano ng shabu sa Dagupan City. Sa MBC TV Sports, Philippine Sports Commission, buo ang suporta sa Alas Pilipinas sa FIVB Men's World Championship. At sa Showbiz Pattern, Jessica Sanchez nakakuha ng Golden Buzzer sa kanyang pagbabalik sa America's Got Talent matapos ang 20 taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inamin ni dating National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Retired Lieutenant General Jonel Estomo na nakatanggap ito ng betting station mula sa negosyanteng si Atong Ang na agad rin umanong nahinto matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isabong. Pinabulaanan din ng dating general ang alegasyong miyembro ito ng Alpha Group. Kalakip ang isang dokumento na eksklusibo nitong ibinigay sa DZRH. Narito ang exclusive report ni Kyle Bulyas. Isang beses lamang nagkita ang gaming tycoon na si Atong Ang at ang dating hepe ng National Capital Region Police Office na si Retired Lieutenant General Jonel Estomo. Matatanda ang pareho silang idinadawit ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News, ikinuwento ni Estomo na nakilala niya lang si Ang noong malapit na siyang magretiro bilang general. Kasalukuyang nakaupong Regional Director ng Bicol Regional Police si Estomo noong magdesisyon umano si Ang na palawakin ang operasyon ng kanyang online sabong sa rehiyon. Nag-meet kami, unang-una. Upon your initiative. Yes po. Nag-meet kami, una, para magpasalamat sa kanya dahil napakabuti niyang tao. Tinulungan niya yung region ko, yung Region 5 ko, kasi may foundation nga siya. Marami siyang tulong na binigay sa Region 5. Yun ang unang purpose ko, magpasalamat personally. At the same time, naisip ko na bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Na actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 betting station sa General Santos City. Yan po totoo. I will not deny na Betting station ng sabong. online sabong. Aminado rin si Estomo na minsan siyang nagsimula ng farming ng manok, ngunit nahinto rin ng ipagbawal ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, iginit ni Estomo na hindi siya naging miyembro ng Alpha Group. Isa umano sa mga requirement para maging miyembro nito ay dapat mayroon kang farm, bagay na wala naman umano si Estomo. Bukod dito, kumuha rin ng sertifikasyon si Estomo sa Pitmaster Foundation Incorporated. Sa dokumentong ipinakita ni Estomo sa DZRH News, sinabi ritong hindi siya naging trustee o officer ng korporasyon at wala siyang kinalaman sa operasyon nito. Si Atong Ang nagsilbing chairman at incorporator ng Pitmaster Foundation. Samantala, sinabi naman ni Estomo na lubha siyang nasaktan sa ginawang pagdawit sa kanyang pangalan. Ani ay sinira lamang ni Patidongan ang pangalang kanyang binuo sa loob ng halos 37 taon. Kung tatanungin anya si Estomo, bagamat hindi umano lubos ang kilala si Ang, mas paniniwalaan niya umano ito kaysa kay Patidongan. Opinion ko lang ito, unang-una, ito si Alice Totoy kasi
para sa akin na ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si Alice Tuto ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Bagamat humingi na anya ng apology kay Estomo si Patidongan, desidido pa rin umano siyang magsampa ng kaso. Matatanda ang sinabi sa DZRH ni Patidongan na kaya niya lamang nabanggit ang pangalan ni Estomo ay dahil lagi niya umano itong naririnig mula kay Atong Ang. Sa huli, suportado anya ni Estomo ang ginagawang investigasyon upang makamit ang hustisya para sa missing sabongeros. Pero giit nito, itigil na dapat ni Patidongan ang pagsisinungaling at sabihin lamang kung ano ang totoo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Unti-unti nang napagtatagpi-tagpi ng mga otoridad ang misteryo o di umano'y grand conspiracy sa likod ng mga nawawalang sabongero. Kabilang sa mga ebidensyang ibinida ni DILG Secretary John Vic Remulla ang ilang video ng pagdukot at sapilitang confession o pag-amin mula sa mga biktima. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Malapit na sa konklusyon ang istorya ng mga nawawalang sabongero. Yan ang paglalarawan ni Interior Secretary John Vic Remulla sa kaso matapos madiskubre ng PNP Forensic Group ang ilang buto ng tao sa mga sample na nakuha sa lawa ng Taal kung saan sinasabing itinapon at 34 na missing sabongeros. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na magtatagpi ito sa hawak nilang ebidensya gaya ng video ng pagdukot at forced confession sa mga biktima. Kung lalabas pa naman sa pagsisiyasat na kabilang sa mga nakuhang labi ay isa sa mga nawawalang sabongero, mapatutunayan ang tinawag ni Remulla na grand conspiracy. May video tayo ng abduction, may video tayo ng false confession. Ngayon kumahanap yung katawan, medical ties up that it is a conspiracy, grand conspiracy among some. Hawak na rin umano ng Department of Justice sa pangunguna ng kapatid ni Secretary John Vic na si Secretary Boying ang listahan ng sinasabing Alpha Group members na isinumiti mismo na nagpakilalang whistleblower na si Julie Patidongan. Pero dadaan pa ito sa verification para masigurong makakasuhan ang mga inaakusahang may kinalaman sa pagligpit sa mga biktima. No secret cause. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila dun sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung magpunta ng miso. Una nang kinaladkad ni Patidongan bilang Alpha member, si retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV, paspasan pa rin ang search and retrieval operations para sa mga di umano'y itinapon na bangkay ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Ang pinakahuling kaganapan, tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, bagamat makulimlim yung panahon ngayon, tuloy-tuloy yung pang-7 araw ng search at retrieval operation ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard dito sa lawa ng Taal. Kasama sa deployment ngayon ang isang remotely operated vehicle. At ang sinasabi ngayon ng PCG alas 12:14 ng tanghali, negative pa naman, wala pang naiispatan yung kanilang ROV. Gayon din yung mga nakadeploy na technical divers na anumang kahina-hinalang bagay sa ilalim ng lawa ng Taal. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas na magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto sa kanila ng issue sa missing sabongeros. Ayon kay Municipal Administrator Bienvenido Mayuga, pinakikiramdaman na nila yung estado ng ekonomiya ng kanilang bayan. Bumagsak na raw kasi yung demand at presyo ng mga huling isda dito sa Laurel simula nang sabihin ng whistleblower na si Alias Totoy na sa lawa umano ng Taal itinapon ang mga labi ng nawawalang sabongeros. Kabilang anya itong issue sa malalaking dagok na pinagdaanan ng mga mangisda sa kanilang bayan. Pakinggan natin ang administradora. Isa po ito, bukod po sa nung naapektuhan sila nung bagyo, ay isa po ito sa malaking dagok para sa kanila. Kaya umaasa po sila ng isang positibo na paghahatid
sa ating mga kababayan na ligtas naman siyang kainin. Sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 500 na yung marginalized na mangingislang apektado ng issue dito sa Laurel na ang unang batch nga ay naabutan na kanina ng pangunang relief package. Yung nagkakaisang daing na mga mangingisla ngayon dito, binabarat na daw sila ng mangilan-ngilan na lamang na mamimili na mula sa 140 pesos kada kilo, bumabagsak na nila yan sa 50 pesos kada kilo ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Nalubog naman sa tubig baha ang ilang bahagi ng Cebu dahil sa magdamagang pagulan dulot ng habagat. Nagdeklara rin ng suspensyon ng klase ang ilan sa mga apektadong lugar. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng Cebu dahil sa malakas at tuloy-tuloy na ulan dulot ng habagat. Sa Mandaue City, nagmistulang ilog ang highway sa bahagi ng AC Cortez Avenue patungo sa Old Mactan Mandaue Bridge kung saan ilang sasakyan pa rin ang nangahas na dumaan. Sa kuhang ito naman ng netizen sa Mandaue City pa rin, kita ang pagragasa ng tubig baha at mga kabahayan na halos bubong na lang ang kita. Nakuhanan rin ng isang netizen na ito ang paghampas ng tubig baha sa loob ng sinasakyang traditional jeepney habang binabagtas ang Leon Quilat Street sa Cebu. Stranded naman ang ilang mga residente sa isang mall na ito sa Bacalso Avenue Corner at kita ang mga nalubog na sasakyan sa parking lot. Dahil sa malawakang pagbaha, sinagipna ng mga tauhan ng Cebu City Disaster Risk and Reduction Management Office ang mga residente maging ang mga alagang hayop mula sa baha na halos 4 feet na ang taas sa ilan pang bahagi ng gitnang Cebu. Kahapon, naglabas na ng heavy rainfall orange warning ang Pag-asa sa gitnang bahagi ng Cebu dahil sa malalakas na ulang dulot ng habagat. Dahil dito, suspendido na ang lahat ng klase sa lahat ng level sa public at private schools sa Cebu City at ilan pang mga lokalidad sa Cebu na lubos na naapektuhan ng matinding pagbaha. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napanatili ni Bagyong Krising ang lakas nito habang binabagtas ang katubigan ng Catanduanes. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 470 kilometro silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometro kada oras at kumikilos sa direksyong northwest o north-northwest sa bilis na 25 km per hour. Itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Southern Batanes. Gayon din sa Cagayan, halos buong Cordillera kasama rin ng Ilocos Provinces at ilang bahagi ng Catanduanes. Asahan ng malakas na bugso ng hangin at ulan sa Camarines Provinces at Catanduanes. Gayon din sa nalalabing bahagi ng Bicol at Silangang Luzon. Ayon sa Pag-asa, tinatayang lalakas bilang tropical storm si Krising ngayong araw at bilang severe tropical storm bago naman maglandfall sa Cagayan bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Pinalalakas din ito ang bugso ng habagat na siya namang nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang Metro Manila, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at nalalabing bahagi ng Luzon na hindi direktang apektado ni Bagyong Krising. Sa mundo ng volleyball, ipinangako ni Philippine Sports Commission o PSC President Patrick Gregorio ang kanilang buong suporta para sa pagsabak ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's World Championship. Paliwanag pa nito, nakatitiyak ang kupunan na makatatanggap ng sapat na pondo, manpower at logistical support mula sa PSC. Ang eksklusibong panayam tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Tiniyak ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang kanilang buong suporta para sa Alas Pilipinas Men sa harap ng papalapit na 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship na gaganapin sa Pilipinas sa loob ng mahigit 60 araw. Sa isang panayam sa DZRH TV, ipinahayag ni Gregorio na masaya ito sa tumitinding suporta na tinatamasa ng Philippine National Volleyball Federation at binigyan diin ang kahalagahan ng natitirang panahon para sa mas mahigpit na paghahanda. Siyempre, very
very happy. Ganun naman dapat, di ba? So, the community, government agencies, itong LRT, ang ganda ng ginawa nila rito. Body wrap ng train. So, congratulations sa suporta na nakukuha ng PNPF. Sabi ko, we have 60 days to go. Marami pa ang pwedeng sumuporta para maging successful yung hosting natin. Gate niya, malaking bagay ang suporta para sa motibasyon ng mga atleta, lalo na't kinikilala na rin ng men's team sa local sports scene. Siyempre, motivated sila, di ba? Gusto nilang pakita sa taong bayan na ang volleyball ay talagang very successful na. Tsaka yung skill level nila mataas na. So yung mga ganito kasi ano yan it motivates the athlete. So they train harder, they prepare for the event. World event ito So we really have to make sure that we perform well. Idiniindi ni Gregorio ang direktang koordinasyon at kooperasyon ng PSC sa PNVF para matiyak na may sapat na pondo, manpower at logistical support ang kupunan. Well, ang effort dyan is talagang direct collaboration and very close coordination. Madali naman yan kasi alam ko naman ang capability ng PNBF at kami naman sa PSC, aside from the financial support, yung manpower, and kung ano pang kailangang tulong, nandito lang kami. Next week, we will convene the Interagency Task Force meeting to make sure that we are ready for this hosting. So, paghandaan na to ng bayang Pilipino kasi talagang very exciting to. Once in a lifetime. Bilang huling mensahe, hinikayat ni Gregorio ang Alas Pilipinas men na magpatuloy sa paghahanda. Athletes, tuloy ang training. Let's prepare for this volleyball tournament. May darating rin na Southeast Asian Games. We have to prepare. Dito ang PSC, Philippine Sports Commission, to support you all the way. Promise yan. Sabi ni Attorney Iroy, promise din. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Panukalang batas na President Rodrigo Duterte Act. Bakit kinontra sa Kamara? Sa MBC TV Global China may patutsada sa Amerika kaugnay ng bantang dagdag taripa sa Russia. At sa showbiz spotted Jessica Sanchez, nasungkit ang Golden Buzzer sa kanyang comeback edition sa America's Got Talent. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kapapasok lamang na balita, itinaas na sa red alert ang status ng NDRRMC bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Krising. Para sa detalye, narito live si Edniel Parosa. Edniel. UL, itinaas na nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert status bilang paghahanda sa papalapit pang bagyong Krising. Epektibo mula alas 12 ngayong tanghali ang atas ng agarang emergency response o immediate emergency response sa buong bansa, lalo na sa mga maaaring daanan ng bagyo. Sa bisa ng Memorandum number 170 series of 2025, pinag-duty na rin ng NDRMC ang detailed officers nito mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at iba pang ahensya na pamahalaan gaya sa DALG, DSWD, DA, DPWH, DepEd at DOH. Huling namataan ng tropical depression sa silangan ng Catanduanes hanggang kaninang alas 11 ng umaga. Posible pa itong lumakas at maging tropical storm o typhoon bago inaasahang landfall sa Northern Luzon. Batay na rin sa forecast ng Pag-asa. Wala rito sa Campo Aguinaldo, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala, kaugnay niyan ay nasa heightened alert na rin ang lahat ng 44 na operated airports ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dahil dito activated na ang emergency plans sa mga
naturang airport lalo na sa posibleng tamaan ng bagyong Krising. Inabisuhan ang lahat na makipag-ugnayan sa local disaster councils, airlines at iba pang partners upang masiguro ang safety ng mga pasahero. Ilang flights na rin ang sinuspinde o nasuspinde kabilang ang flight DG6113 na may biyaheng Manila to Naga. Gayon din ang DG6114 na may biyaheng Naga-Manila, DG617 o 6171 na may biyaheng Clark-Masbate at Masbate-Clark vice versa na may flight number DG6172. Sa iba pang balita bilang pagrespeto naman sa hudikatura, hinimok ng isang legal expert ang mga kongresista na ipagaloob sa Korte Suprema ang mga hinihingi nitong impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit positibo ang Kamara na wala naman silang nilabag na batas sa pagsasampa ng impeachment. Tinutukan yan ni Wina Hesoro. Naniniwala ang isang legal expert na makabubuting sundin ng mga mambabatas ang utos ng Korte Suprema na magsumite ng mga dokumento kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte upang higit na maliwanagan ang hukuman sa proseso at maiwasan ang posibleng krisis sa konstitusyon. Sa panayam ng DZRH News kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, sinabi nito na bagamat maaaring hindi pansinin ng mga kongresista ang hiling ng Supreme Court, mas mainam na mag-comply sila upang mapanatili ang respeto sa kapangyarihan ng hudikatura. Inihayag din ni Cayosa na hindi nadadaan sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara dahil ito ay direktang isinumite ng miyembro ng Kamara. Sa ganitong kaso, diretso na ito sa plenaryo para pagbotohan. Supreme Court yan eh. Mas maganda na sagutin na lang nila sapagkat alam naman nila kung anong nangyari, they can explain it at confident naman sila na alinsunod sa konstitusyon. Pwede rin baliwalain yan, pero of course it will spark a constitutional crisis of a sort, di ba? At hindi rin magandang pangitain na yung mga mambabatas binabaliwala na lang ang Supreme Court. Samantala, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na wala pa namang inilalabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema kaya't dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial. Iginit din ni Chua at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang nilabag na karapatan ang Kamara sa pagsasampa ng impeachment. Sa ngayon, inihahanda na ng Kamara ang mga kinakailangan dokumento bilang tugon sa kautusan ng Korte Suprema. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malamig naman ang tugon ng Kamara sa inihaing panukala ni Senator Amy Marcos na President Rodrigo Duterte Act na siyang magbabawal sa pag-turnover ng ating kababayan sa mga dayuhan nang hindi muna nililitis sa ating korte. Ayon sa isang kongresista, masyadong malakas ang impluwensya ng mga Duterte para magkaroon ng patas na paglilitis. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Kahit kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong panahon ng Duterte administration, mayroon pa rin natitirang obligasyon ng bansa sa ilalim ng Rome Statute. Sagot ito ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa panukala ni Senator Amy Marcos na ipagbawal ang pag-aresto o agad na pag-turnover ng ating mamamayan sa dayuhang bansa nang hindi nalilitis sa ating korte. Ang bill ni Senator Marcos ay hango sa nangyari sa kanyang kaalyado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-turn over sa ICC at ngayon ay kasalukuyang nakadetain sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Jokno, mahirap magkaroon ng patas na paglilitis dito sa Pilipinas. Binanggit ni Jokno ang nanatiling impluwensya ng dating Pangulo na pwede maging dahilan para matakot o magdalawang isip na humarap ang mga testigo. Anya, hindi rin dapat kalimutan na maraming na-appoint si Duterte sa judiciary na maaaring makaapekto sa kaso. Narito si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Come to the conclusion that, and I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial
in the Philippines of a former president who has still a lot of influence na maaring matakot ang mga testigo, maaring magdalawang isip, maaring a former president who also managed to appoint a lot of members of the judiciary, a former president who really waged a war on drugs that was a very violent war. Kaya para sa akin, we can be assured of a fair trial if it's done in the ICC. The judges there cannot be coerced, intimidated, or otherwise influenced in their decisions. Pati ang mga testigo ay hindi rin matatakot na humarap at sabihin yung kanilang kaalaman. Dagdag pa ni Jokno ang pagkilos ng ICC na ituloy ang paglilitis sa extrajudicial killing sa ilalim ng nagdaang Duterte administration ay malinaw na may seryosong pangamba sa kakayahan ng ating judicial system na magsagawa ng fair trial. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walong oras na trabaho kada araw, karagdagang non-teaching personnel at dagdag sahod sa overload units. Ilan lamang yan sa mga probisyon ng panukalang batas ni Senator Erwin Tulfo na naglalayong pagaanin ang teaching at administrative workload ng mga guro sa pampublikong paaralan. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Masyadong overwork na ang ating mga guro sa mga pampublikong eskwelahan kaya't napapanahon ng bawasan ang kanilang oras ng trabaho. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng inihain nitong Senate Bill 598 o an Act Rationalizing the Workload of Public School Teachers. Layunin nitong limitahan sa 8 oras ang trabaho ng mga guro. 6 na oras ang gugugulin sa pagtuturo at may 2 oras para sa co-curricular o ancillary activities. Kapag may teaching overload, ang mga guro ay dapat bayaran sila ng hanggang 25% ng kanilang regular na sweldo. Hindi rin sila required na magsumite ng anumang mga documentary requirements sa mga dinadaluhan nilang mga co-curricular activities. At ang Department of Education o DepEd ay magdagdag ng mga non-teaching personnel sa bawat eskwelahan na siyang gagawa ng mga administrative functions at hindi na ng mga guro. Ang mga seminar ng DepEd ay dapat gawin sa mga weekdays, ngunit hindi dapat makaapekto sa oras ng pagtuturo ng mga guro. At kung gagawin sa weekend, ay dapat mabigyan ng katapat na vacation service credit ang mga guro na dadalo. Nakasentro din ito dapat sa professional development ng ating mga guro. Maliban sa mababang pasahod sa mga guro ay kabilang din sa mga inirereklamo ay ang napakadaming mga documentary requirements na hinihingi hindi lamang ng Department of Education kundi iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Minsan ka na bang napatigil, napakamot ulo at napasabing parang nangyari na ito? Madalas banggitin pero tama ba ang pagkakaintindi? Alamin na des, ano ang déjà vu? Mula sa salitang Pranses ng ibig sabihin ay already seen, ang déjà vu ay tumutukoy sa pakiramdam na na-experience mo na ang isang bagay. Ayon sa isang neurologist, posibleng resulta ito ng maliit na glitch sa ating utak, isang pansamantalang kalituhan o disorientation sa pagitan ng lumang alaala at bagong karanasan. At sa oras na maproseso ito ng memory system, mistula tayong pinaglalaroan ng ating utak dahil napapasama sa ating alaala ang isang bagay na hindi pa talaga nagaganap. Posible din daw na bunga ito ng isang fleeting memory na taliwas sa perception ng pangyayari. Ayon naman sa mga eksperto, normal ito at hindi senyales ng anumang problema. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Naniniwala naman ang China na hindi solusyon ang tangkang pagpapataw ng Amerika ng taripa sa Russia kung hindi nito aayusin ang gyera kontra Ukraine. Bagkus magiging mitya lamang umano ito para lalong tumaas ang tensyon. Yan at ang o iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report
ni James Galange. Balita mula sa China, naniniwala si Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na walang panalo o hindi papabor sa kahit na sino ang nais na hakbang ng Amerika na patawan ng tariff sanctions ang Russia. Hindi anya solusyon ang pagdaragdag ng pressure bagkus negosasyon at peace talks lamang ang tanging paraan para mas maging maayos ang pagkamit ng hinahangad na kapayapaan. Ngunit gayon pa man, bumaba na rin ang kita ng Russia sa produkto nitong langis sa 14% mula pa noong nakarang buwan dahil pa rin sa nagpapatuloy na digmaan kontra Ukraine. Kaya naman apektado rin ang ilan pa sa mga bansang umaangkat ng langis mula sa Russia gaya ng China, India at Turkey. Sa iba pang balita, pumanaw na matapos maaksidente ang kinilalang world's oldest marathon runner na si Fauja Singh mula India. Ito ay matapos masagasaan isang sasakyan habang tumatawid sa kalsada. Nakilala si Singh dahil sa mga pagsali nito sa mga 42-kilometer run hanggang sa edad na 100 at tinawag na The Turban Tornado. Habang ang huli naman itong sinaliang running event ay noong Hong Kong Marathon 2023 kung saan sumali na lamang ito sa 10-kilometer run sa edad naman na 101. Samantala, balita naman mula sa Syria, nagpakawala ng airstrikes ang Israel sa mainland Damascus kung saan tinarget umano ang Presidential Palace at ang Defense Ministry nito. Yan ay matapos idamay ng Syria ang Druze community sa gera sa kabila ng tumataas na tensyon nito kontra Israel. Ang mga Druze ay isang sektang Arab na kabilang sa mga etnikong minority sa Syria, ngunit kilala sa kanilang pakihalubilo sa politika ng Israel at kumakatawan sa tinatayang 3% ng populasyon ng nasabing bansa. Sa nakalipas na 4 na buwan ay tinatayang nasa higit 100 katao ng nasawi, kaya naman isa na rito sa mga naging unang hakbang laban sa Syria para sa pagdamay sa nasabing minority group. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang pinatunayan ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez ang kanyang galing sa pag-awit. Matapos kasi ang 2 dekada, nagbalik ang ating kababayan sa America's Got Talent stage. Ang performance ni Jessica na nagpatayo sa mga hurado, panoorin sa Showbiz Report na ito. Nakatanggap ng Golden Buzzer ang film singer na si Jessica Sanchez nang muling mag-audition sa America's Got Talent. Standing ovation ng judges sa kanyang rendition ng Beautiful Things ni Benson Boone. Sa Colombian actress na si Sofia Vergara nang galing ang natanggap na Golden Buzzer ni Jessica na unang sumali sa naturang kompetisyon 20 years ago o noong 10 years old pa lamang siya. I was here 20 years ago and we're on the 20th season and she sang the way she did. I mean, you deserve it. You deserve it. Kasabay naman ang pagbabalik AGT stage ng singer, ni-reveal niyang Another surprising thing is I recently found out that I'm pregnant. So ito ang kanilang first baby ng mister na si Ricky Gallardo. Matanda ang naging runner-up rin siya sa season 11 ng American Idol taong 2012. Habang 2023 naman ang muling magtanghal sa bansa si Jessica Sanchez para sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Abangan sa aming pagbabalik sa Showbiz Spotted, 4 of Spades, umaura sa kanilang comeback song matapos ang 5 taon. At sa Hoy Bawal Yan, paninigarilyo sa mga PUV. Ipinagbabawal, kawalan ng no smoking sign. May karampatan palang parusa. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasabat ng mga otoridad ang higit 700,000 piso na halaga ng ilegal na droga mula sa 2 pinaniniwalaang tulak ng umano'y shabu sa Dagupan City. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Dalawang tulak ng illegal na droga arestado sa bypass operation ng PNP sa Dagupan City, Pangasinan. Higit 768,000 pesos na halaga ng shabu kumpiskado. Natimbog ang dalawang tulak ng illegal na droga sa kinasang bypass operation ng Dagupan City Police. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit sa Barangay Bunuan, Binlok sa lungsod, kung saan isa ang nagpanggap na buyer at nakabili ng dalawang malalaking plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad silang inaresto. Tumitimbang ng 113 grams ng illegal na droga na may street drug price na 768,400 pesos ang nakumpiska sa mga suspect na sila alias Nas, 28 anyos, at isang minor de edad na binatilyo na kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa ngayon nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station si alias Nas, habang ang binatilyong minor de edad ay nasa pangangasiwa ng City Social Worker and Development. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kulungan bumagsak ang isang mag-live-in partner sa ikinasandarag bypass operation at isang kasabwat ng mga ito sa illegal na droga sa Barangay Pantalan Luma, Orani, Bataan kaninang alauna na madaling araw. Ayon sa report ni Orani Chief Police Major Patrick Carlo Balcanao, na-aresto nila ang mag-live-in partner at isang kasabwat ng mga ito sa pagbebenta ng droga matapos magpositibong makabili ng droga ang kanilang tumayong buyer. Nakuha sa mga ito ang 23 gramo ng shabu na nagkakalagay ito sa kabuuan na 156,400 pesos. Sinabi ng Orani PNP at mga kagawad ng barangay sa lugar na putok ang illegal na gawain ng pagpapakalat ng droga na mag-live-in partner sa lugar. Wala naman umanong mga trabaho ang mag-live-in, subalit patuloy ang ipinapagawang malaking bahay ng mga ito. Nasa kustodiya na ngayon ng Orani PNP ang tatlong naaresto kasama ang mga ebidensya habang nagpapatuloy pang investigasyon kung sino pa ang mga kasabwat ng mga ito sa illegal na droga sa kanilang barangay. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City. Tagumpay na natimbog ang isang drug dealer sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Pidea Cordillera sa Barangay Pinsaw Pilot, Baguio City kahapon. Kinilala ni Pidea Cordillera Regional Director Derek Arnold Carion ang suspect na si alias Jong, 50 anyos at nakatira sa Barangay Tabora, Baguio City. Nakumpiska ng mga operating team mula sa Pidea Cordillera Regional Special Enforcement Team at Pidea Ifugao Provincial Office. Mula sa suspect ang dalawang nakataling plastic sachet na may lamang 150 gramo ng hinihinalang shabu. Natiklo ito matapos magbenta ng illegal na droga sa isang operatiba na nagpanggap na poser buyer. Ang suspect at nasamsam na illegal na droga ay nasa custody ng Pidea Cordillera at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Karaniwang tagpo sa mga pampublikong sakayan, partikular sa mga jeep na may iilan na hindi mapigilan ang paninigarilyo at minsan ay nagdudulot pa ng abala sa mga pasahero. Kaya isang responsibilidad ng mga driver ang paglalagay ng no smoking sign sa kanilang sasakyan at ang pagbabawal na manigarilyo sa loob ng kanilang PUV. Ang maaaring kaharapin ng mga PUV driver na lalabag rito. Alamin sa report ni Rose Babiera. Sa kalsada ng Kamaynilaan, hindi mawawala ang usok mula sa mga tambutsyo ng sasakyan na talaga namang masakit sa ilong kung malanghap. Bukod dito, isa pang perwisyo ang paninigarilyo ng ilan na kahit na ipinagbabawal sa mga public space ay hindi pa rin maiwasan ang pagsindi ng sigarilyo. Halimbawa rin ito ang ilan na nagagawa pa ring manigarilyo sa loob mismo ng mga pampublikong sasakyan kung saan hindi rin masita ng mga driver. Nakalagay kasi sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office na dapat maglagay ang mga PUV driver ng no smoking sign sa kanilang sasakyan. Bahagi nito na pagbawalan ang mga pasaherong nais manigarilyo sa loob ng mga pampublikong sasakyan na lubhang nakakaabala sa mga pasahero at maaari pang pagmulan ng sakit.
Sa katunayan, hindi lamang driver ang maaaring maharap sa multa kung hindi pati na rin ang operator. Mahaharap sa 1,000 multa ang mga driver na walang no smoking sign sa kanilang mga sasakyan para ito sa lahat ng offense. Sa mga operator, 5,000 para sa first offense, 10,000 naman para sa second offense kasama ng pag-impound ng unit at 15,000 piso para sa third offense kasama na ang kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Kaya paalala sa mga nagsisigarilyo na manigarilyo lamang sa mga itinalagang smoking area upang hindi maperwisyo ang iba. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng volleyball, balik Japan ng alas Pilipinas star na si Brian Bagunas matapos ang kumpirmasyon ng paglalaro nito para sa Osaka Blueton sa Japan Volleyball League. Narito ang report ni Matchpoint Millie Borja. Opisyal nang bumalik sa Japan si alas Pilipinas star Brian Bagunas matapos i-anunsyo ng Osaka Blueton ang pagpirma nito para sa 2025-2026 season ng Japan V-League. Makakasama ni Bagunas sa kupunan ng Japanese volleyball superstar na si Yuji Nishida. Noon nang naglaro si Bagunas sa Japan V-League para sa Oita Miyoshi Waste Adler sa loob ng 3 season mula 2019 hanggang 2022 matapos ng kanyang UAAP career sa National University. Matapos ito, lumipat siya sa Taiwanese club na Taichung Winstreak kung saan nakakampiyon siya sa 2 beses sa Top Volleyball League at naging kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng MVP award noong 2023. Kasalukuyang nagpapagaling si Bagunas mula sa leg injury na natamo niya sa 2024 Southeast Asian V-League at hindi pa nakakabalik sa aksyon. Umaasa naman ang PNVF President na si Ramon Tatsuzara na makakabalik sa alas Pilipinas si Bagunas at si Mark Espejo sa lalong madaling panahon bilang paghahanda sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship sa Pilipinas. Magsisimula ang Leg 2 ng Southeast Asian V-League sa July 16 hanggang 20 sa Indonesia. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, mula kagabi hanggang ngayon, trending ang bandang Four of Spades. Yan ay matapos gulatin ng 4 ang kanilang fans nang maglabas ng bagong kanta after 5 years. 5 years ba? Di ba? More than 5 years. Pakinggan natin pakinggan ang aura ng Four of Spades sa Showbiz Report na ito. Comeback is real! Top 2 sa trending for music sa YouTube at mayroon ng halos 1 milyong views wala pa mang isang araw mula nang ilabas ng OPM band Four of Spades ang kanilang surprise comeback single matapos ang 5 taon. Sa kantang Aura, muling nagsama-sama sina Zil Benitez, Blaster Silonga, Badjao de Castro at Unique Salonga na matandaang nagpaalam sa banda noong 2018 at nagpursu ng solo career. Bukod naman sa fans, talagang nagulat at may ibang di napigilan maging emosyonal sa unexpected comeback ng grupo. Ilang kapwa-artist din ng Four of Spades ang natuwa sa pagbabalik ng 4, gaya ng bandang Ben and Ben at Over October, gayon din sina Maki, Zach Tabudlo at Janine Bordin. Bago nagpahinga bilang banda, ilan sa mga pinasikat na kanta ng Four of Spades ay Come Inside of My Heart, Dulo ng Hangganan at Hey Barbara. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw na ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.